Bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin na ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay maaaring maglaman ng nakakatakot, nakakabahala at supernatural na mga tagpo na hindi angkop sa lahat ng manonood. Ang ilan sa mga salaysay ay maaaring hango sa katanghisip, paniniwala at karanasan para sa layunin ng libangan. Kung mahina ang iyong loob o nakikinig ka na mag-isa sa kalaliman ng gabi, maaaring ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Maligayang pagdating sa Karimlan ng Lagim. Magandang gabi po, Sir Jax. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Rodrigo Manalang. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong 28 taong gulang ako. Isa akong sakristan mayor noon sa isang simbahan sa lalawigan ng Pampanga. Mahigit 10 taon na ako naglilingkod doon at masasabi kong pamilyar na ako sa bawat sulok, bawat larawan at bawat estatwa sa loob man o labas ng simbahan. Kaya nalalaman ko kaagad kung may mga nagbabago ba dito. Noon ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong ganito. Pero pagkatapos na nangyari sa akin, nagbago ang pananaw ko. Hanggang ngayon nga, hindi ako makatulog ng maayos kapag naaalala ko yun. Nagsimula po ito taong Oktubre ng 1999. Napansin ko na may kakaiba sa mga mata ng estatwa ni San Isidro. Isa po itong lumang rebultong estatwa na gawa sa kahoy at halos 2 metro ang taas. Noong una ay parang baliwala naman sa akin. Kaso lumipas pa ang ilang araw ay napapansin ko talagang nagkakaroon ng buhay ang mata ng estatwa ng santo. Mas malalim ito at mas madilim. Sinabi ko ito sa aking kura paroko na si Father Conrado. Pero imbis na maniwala at pakinggan ako, tinawanan lang niya ako at sinabihan ng Ikaw talaga, Rodrigo. Alam mo, baka pagod ka lang. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Sige na. Napakamot na lamang ako ng aking ulo noon at pumunta sa aking kwarto. Pero hindi lang yun ang mga bagay na nangyaring kakaiba. Isang gabi, mga 11:00 na. Nakalimutan ko ang aking rosaryo sa loob ng simbahan. Ako pa naman yung tipo ng tao na hindi makatulog ng maayos kapag hindi ako nakakapagrosaryo sa gabi. Kaya naman bumalik ako sa loob ng simbahan. Tahimik ang lahat noon. Tapos mayroong konting liwanag na nanggagaling sa isang malaking kandila doon sa may altar. Nang pumasok ako, agad kong nakita ang estatwa ni San Isidro. Nakatayo pa rin siyempre sa kanyang pwesto. Pero may bagay akong napansin. Ang mukha nito ay nakaharap sa akin. Hindi ko maintindihan kasi nakaharap ang mukha noon sa altar, hindi sa may gilid kung saan ako pumasok. Nakatayo ako sa lugar. Tinititigan ko ang estatwa ni San Isidro at hindi ako makakilos. Ilang segundo ang lumipas bago ako nakapag-isip na tumakas. Pero bago pa man ako makalabas, narinig ko ito. Isang mababang halakhak at isang tawa ng isang bata. Parang nanggagaling ito sa ilalim ng sahig. Parang galing sa malayo at malapit ng sabay. Tumakbo na ako at hindi ko na kinuha pa ang naiwan kong rosaryo. Kinaumagahan, nandoon si Father Conrado sa may altar kasama ang ilang matanda sa parokya. Sinabi nila na may nahanap silang bata. Isang batang lalaki. Mga 10 taong gulang na ito. Nakita nila itong natutulog sa ilalim ng espasyo ng retablo kung nasaan ang estatwa ni San Isidro. Hindi siya magising-gising kaya dinala ito sa ospital. Pero wala raw nahanap na mali sa bata. Nagising ito mga bandang hapon na. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Wala itong imik na parabang napipina lang siya bigla. Hindi tuloy malaman nila Father Conrado at ng mga tao
kung papaanong napunta ang bata sa ilalim ng retablo. Pero ako, may hinala ako na kung anuman ang nangyari, may kinalaman ng estatwa ni San Isidro doon. Nang suriin ng mga matatanda ang estatwa, may nakita silang kakaiba at nasabi nilang engkanto raw ang estatwang yun. Ang dalawang mata kasi ng santo ay may marka ng kuko sa loob. Parang may humukay mula sa loob palabas. Wala sa amin ang nakapagsabi kung kailan nangyari yun o kung sino ang gumawa sa estatwa. Pero iisa lang ang nasa isip namin lahat noon. Mayroong kakaiba sa estatwa. Dahil po sa mga nangyari ay inalis ang estatwa at pinalitan ito ng bago. Bago ko po iniwan ang trabaho ko bilang sakristan mayor sa simbahan na yun ilang buwan pagkatapos, may isang bagay akong napagtanto. Kasi isang gabi habang naglilinis ako, ang bagong estatwa, ang bagong rebulto ni San Isidro na gawa sa semento at pininturahan ng bago, ay may kakaibang bahid ng ngiti sa kanyang labi. Marahil imahinasyon ko lang yun. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ang lumang rebulto at hindi ang bagong rebulto ang problema doon. Kung hindi mayroong maligno o engkanto, o ang masaklap pa, baka mayroong demonyo sa loob ng simbahan na yun. Hindi ko po alam ang kasagutan kasi nga simula noong nangyari sa akin yun, pinili kong umalis na lamang sa simbahan at humanap ng ibang trabaho. Ako po si Mang Tonyo, isang veteranong security guard na halos buong buhay ko ay inilaan ko na sa pagbabantay at sa trabahong ito. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo at tandang-tanda ko pa rin ang gabing iyon na parang kahapon lamang nangyari. Sa edad kong 50, marami na akong nakita at naranasan. Pero ang gabing yon sa lumang bodega sa dulo ng bayan ang pinakang nakakakilabot na nangyari sa akin. Ang bodegang binabantayan ko ay matagal nang abandonado. Sa totoo lang, hindi po talaga ito ang binabantayan kong lugar. Nakiusap lang sa akin yung boss ko na bantayan muna ang lugar na yon kasi bagong bili niya ang lupang kinatitirikan ng abandonadong bodega. Kaya isa ako sa mga nautusan niya. Medyo maganda rin kasi yung offer niya sa akin sa pagbabantay doon, kaya pinatos ko na ang kanyang alok. Balita ko pa ay dating pagawaan ng kabaong ang bodega. Pero wala namang kaso sa akin yon at hindi ako nababahala dahil minsan na akong naging guard sa isang sementeryo. Kaya baliwala na lang talaga sa akin yun. Ang tanging kasama ko lamang nun sa pagbabantay ay ang flashlight ko at ang radyo na halos walang signal. Bandang 12:00 ng hating gabi, habang umiikot o nagroronda ako sa likod ng bodega, may narinig akong isang mahinang kaluskos. Akala ko noong una ay daga lang ito, kaya hindi ko muna ito pinansin. Pero maya-maya lang, naging malakas yung kaluskos na parang may nagkakalkal ng mga lumang kahon. Kinabahan ako kasi hindi ito ordinaryong tunog ng daga lamang o pusa. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit. Hawak-hawak ko ang flashlight na parang isang sandata habang ang ilaw ay sumasayaw sa madilim na pasilyo ng aking nilalakaran. Nagpapakita ito ng mga anino na para bang gumagalaw. Nang makarating ako sa pinanggagalingan ng tunog, nakita ko ang isang lumang kahon na nakabukas na. Ang laman nito ay mga lumang laruan, manika at mga damit ng bata. Habang tinitingnan ko ito, biglang bumagsak ang isang manika mula sa itaas ng istante. Walang hangin noon sa loob ng bodega, kaya nakapagtatakang basta na lamang itong bumagsak. Nanindig ang balahibo ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na gawa lamang ito ng aking imahinasyon o baka gumuho lang talaga ito
dahil hindi maganda ang pagkakapwesto ng manika o ng laruan na yon sa istanting kanyang dating pinaglalagyan. Pero ang mga sumunod na nangyari ang nagpatunay na hindi ako nagkakamali. Mayroon akong narinig na isang mahinang bulong na parang pangalan ko ang tinatawag. Tonyo? Tonyo? Ang boses na ito ay malambing pero may kakaibang lamig na bumalot sa buong katawan ko. Nilingon ko ang paligid pero wala akong makita. Ang tanging ilaw lang ay ang flashlight ko na nagsisimula ng kumurap-kurap noong mga oras na yun. Nagsimula pa akong maglakad ng mabilis, papalayo sa lugar kung saan nanggagaling yung tunog na yun. Nang makarating ako sa gate, akala ko ligtas na ako. Pero bago ko pa man mabuksan ang kandado, may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa paa ko. Hindi ako makahinga at hindi ako makalingon. Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao ko noon. Dahan-dahan akong naglakas ng loob para tumingin sa kung sino ang humahawak sa aking paa. At dito, nakita ko ang isang babae na nakaputi, mahaba ang buhok at walang mukha. Ang kanyang mga mata ay puro itim at ang kanyang bibig ay nakanganga na parang sumisigaw. Pero walang tunog na lumalabas mula dito. Nakadapa siya noon sa sahig habang hawak-hawak ang paa ko. Napasigaw ako ng malakas at tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko na inisip ang trabaho ko doon. Kinabukasan ay pinagalitan ako ng aking amo. Tinanong niya kung bakit daw ako umalis ng maaga doon sa bodega. Kinuwento ko naman sa kanya ang lahat pero imbis na maniwala sa akin ay mas lalo pang nagalit. Kaya simula noon, hindi ko na binalikan ang bodega na yun at pinili ko na lang magtrabaho sa ibang lugar. Nainis rin ako sa boss ko kaya iniwan ko na lang din siya. Hindi na rin ako kumuha ng night shift na schedule dahil na rin sa naranasan ko noong gabing yun. Noong bata pa ako, lagi akong sinasabihan ng aking lola na huwag sumunod sa prosesyon kung hindi ko raw kilala ang lahat na naglalakad doon. Hindi ko maunawaan ang kanyang ibig sabihin at ayaw ko rin naman itong intindihin. Ngayon ko na lang naiintindihan kung kailan tumanda na ako. Ako po si Marisol Fuentes, Sir Jax. 28 taong gulang ako nang nangyari sa akin yung kwentong yun. Isa akong guro sa elementarya sa isang bayan sa labas ng Cebu City. Bagong lipat ako roon, kaya hindi ko pa gaanong kilala ang mga tao. Pero mabait na mga kapitbahay at pakiramdam ko ay ligtas ang lugar. Noong Abril ng 1997, Semana Santa po, nagdesisyon akong manood ng prosesyon. Makulay ito dahil sa iba't ibang mga santo na pinoprosesyon. Tapos maraming tao at marami ring ilaw sa paligid. Kaya naman sumabay ako sa isang gilid ng daan at nagmamasid sa mga taong nakikita ko. Ilang sandali nga lang ay naabot ko na ang pinakang dulo ng prosesyon. Ang mga taong nagdadala sa andas ng Nuestra Señora. At dito, napansin ko ang isang kakaibang grupo ng mga babae sa likod ng lahat. Binilang ko sila. 14 silang lahat. Nakasuot ito ng mga itim na mahahabang damit at may hawak na mga puting kandila. Kahit saan ako tumitingin, palagi silang eksaktong 14. Tapos pare-parehas pa sila ng galaw at paraan ng paglalakad. Alam niyo po yung paraan kung paano maglakad ang mga sundalo. Yung mayroong left, right, ganoon. Sabay na sabay po talaga sila. Kaya naman, out of curiosity, sinundan ko sila ng tingin habang lumalayo ang prosesyon. Tapos, nang tumapat sila sa isang poste at tamaan sila ng ilaw na nanggagaling dito, ay nakita kong wala silang anino.
Kahit may ilaw noon sa paligid, kahit diretso ang liwanag ng mga pwesto, nakita ko talagang wala silang anino. Puro may anino ang lahat ng tao sa paligid nila, pero sila wala talaga. Sinubukan kong lapitan ang pinakamalapit sa akin. Isang matandang babae na may mahabang buhok. Nang tawagin ko siya, lumingon naman siya sa akin, kaso wala siyang mukha, Sir Jax. Hindi blanco ah. Parang may mga features pero hindi mo makita ng maayos. Parang isang larawan na ibinasa sa tubig at pinaikot-ikot. Ganoon kalabo yung itsura niya. Lumingon siya sa akin ng ilang segundo, tapos saka siya nagpatuloy na lumakad. Sa gulat at takot ko ay nabangga ko pa yung taong nasa unahan ko. Tapos nawalan naman ng malay yung katabi kong matandang lalaki matapos niyang makita yung matandang babaeng nakaharap ko kanina. Yung iba naman na nakapansin din, biglang nagtakbuhan palayo sa pwesto namin. Nang matapos ang prosesyon, tanong ng mga tao kung sino ang grupo na yun ng mga babae sa likod ng prosesyon ng Nuestra Señora. Pero sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa kanila. Ang sabi ng aming kura paroko ay wala siyang inayos o inimbitahang pangkat na mga babae para sa prosesyon na yun. Kinagabihan, pumunta ako sa bahay ng aking kapitbahay na matanda, si Nanay Kuring. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Tapos, huminto siya sa kanyang pagtatahi at tumingin sa akin ng seryoso. Iha, sinundan ka ba ng tingin ng isa sa kanila? Tanong sa akin ng matanda. Opo, Nanay Kuring, sagot ko naman sa kanya. Mabilis na tumayo si Aling Kuring, pumunta sa isang kahon at lumabas na may hawak na kwintas na bawang at puting tela. Ibinalot niya yon sa aking kamay at sinabihan akong huwag umalis ng bahay sa loob ng 3 araw. Nanay Kuring, sino po ba sila? Tanong ko ulit sa matanda. Bawal nating pag-usapan ng pangalan nila. Huwag kang maingay. Basta huwag kang lalabas sa iyong bahay sa loob ng 3 araw. Maniwala ka sa akin. May masamang mangyayari sa iyo kapag hindi mo sinunod ang bilin ko. Sa takot ko ay sumunod ako sa mga sinabi ni Aling Kuring kasi kailangan kong gawin yun. 3 araw akong nanatili sa loob ng bahay ko. Nang lumabas ako sa ika-4 na araw, may nakita ako sa pintuan ng aking kwarto. Isang bakas ng puting kandila. Dumikit na ito sa simento. Tumpok yung pagkakalagay nito ng tulo na para bang pinatulo talaga ito doon. At sa ilalim nito ay may isang piraso ng itim na tela. Mula noon, hindi na ako basta-basta sumasama sa prosesyon at hindi ko na tinitingnan ang mga nakikita kong babae, lalo na kapag nakaitim ang mga ito. Hello po sa lahat ng nakikinig sa kwento ninyo at sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ben at ang kwento ko ay nangyari sa isang bagong tayong condominium building. Moderno ang lahat ng bagay. Mayroong CCTV sa bawat sulok at ang security system ay state of the art. Sa itsura pa lamang ng lugar, malabo na itong manakawan o mapasukan ng mga masasamang loob. Akala ko noong una ligtas na yung mga ganitong gusali o building sa mga katatakutan, kababalaghan o mga misteryo. Pero nagkamali ako. Dahil ang tunay na takot pala ay hindi nakikita ng mga kamera o nahuhuli ng mga sensor. Mararamdaman at magpapakita ito sa iyo. Ang shift ko po ay mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Tahimik ang unang mga linggo. Routine lang. Ikot dito, ikot doon. Tapos ronda kapag trip-trip mo lang. Hanggang isang gabi, habang nagbabantay ako sa may lobby, may narinig akong tunog ng piano mula sa 9 na palapag. Nagtaka ako dahil sa pagkakaalam ko,
walang nakatira sa unit na yun. Ito ay model unit pa lang at sa pagkakaalam ko nga ay may lumang piano doon, pero sino ang magpapatugtog noon ay wala namang nakatira doon sa mismong mga unit. Sinubukan kong tawagan ng supervisor ko pero hindi siya sumasagot. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang aking radyo at flashlight kasi iniisip ko na baka kung sinong taong nakapasok doon. Dahan-dahan akong umakyat sa 9 na palapag. Habang papalapit ako, lalong lumalakas ang tunog ng piano. Ang tugtog nito ay malungkot na parang may nagdadalamhati. Nang makarating ako sa tapat ng unit, nakita ko na bahagyang nakabukas ang pinto nito. Kaya naman sumilip ako at doon nakita ko ang isang babae na nakaupo sa harap ng lumang piano. Nakatalikod dito sa akin kaya hindi ko nakikita ang mukha niya. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot siya ng lumang pulang bestida. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko doon sa babae pero hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagtugtog. Lumapit pa ako ng kaunti at doon ko nakita na ang piano ay luma na talaga at may mga sirang key doon. Imposibleng makatugtog ng ganoong tunog sa sirang piano. Nagsimula na akong kabahan noon. Tinawag ko ulit yung babae pero wala pa ring sagot mula sa kanya. Nang akmang hahawakan ko na ang kanyang balikat, bigla siyang tumayo ng mabilis at humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang walang dugong dumadaloy sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang bibig ay nakanganga at doon ko nakita ang mga ngipin niya na sobrang tutulis na parabang sa isang aswang. Nagsimula siyang lumutang at ang kanyang mga kamay ay biglang humaba na parang gustong abutin ako. Napasigaw ako at tumakbo. Doon ako dumaan sa may hagdan at hindi ako dumaan sa elevator kasi mabagal pa ito kung hihintayin kong tumaas. Nang makarating ako sa lobby, hingal na hingal ako. Nainis pa ako dahil naiwan ko ang aking radyo kung saan. Mukhang nahulog ko ito habang tumatakas ako doon sa babae. Nanginginig ang buong katawan ko noon. Kinabukasan, nag-resign agad ako. Hindi ko na kayang bumalik sa condominium na yon. Ang kwento ng babaeng aswang sa 9 na palapag ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi lahat ng modernong gusali ay ligtas pala. Minsan, ang pinakang nakakatakot na bagay ay nagtatago pala sa pinakamagandang lugar. Yung mga kasamahan ko nagtaka kung bakit ako nag-resign, pero sinabihan ko na sila at kinuwento ko sa kanila yung mga pangyayari sa akin noong nakaraang gabi. Mayroong iilan na naniwala sa akin, pero may ilan din naman na tinawanan lamang ako at sinabihan na baka inaantok lamang ako noong makita ko yung babae. Pero ako sa sarili ko, alam ko ang nakita ko. Kaya kung gusto nilang mapahamak sila, sila na ang bahala. Basta sinabihan ko sila. At kapag nakita nila yung babaeng yon, tatawanan ko rin sila. Ayaw ko na po sana itong ikwento. Pero mayroong mga bagay na mas mahirap kung mananatili lamang isang lihim. Magandang gabi po sa iyo, Sir Jax. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Dalisay. 31 taong gulang noong 2005. Yun po kasi yung panahon na nangyari sa akin yung kwentong ito. Nagtatrabaho po ako bilang isang sekretarya ng parokya ng simbahan sa Batangas. Maayos ang buhay ko noon. Tahimik at ordinaryo. Hanggang sa nagbago ang lahat sa isang tanghali ng Hunyo. Si Father Augusto po, ang aming kura paroko na mayroon ng edad, ay hindi kumain noon ng almusal. Tapos hindi rin siya kumain ng tanghalian. Dahil sa pag-aalala na baka kung ano na ang nangyari sa kanya, ay napag-usapan naming pumunta ng kasama ko sa kanyang kwarto. Pero pagpunta namin doon, wala kaming nakitang tao. Wala si Father Augusto.
pero nakita naming bukas ang bintana at walang bakas ng pagtulog sa kanyang kama. Kaya naman naghanap kami sa buong parokya. Hanggang sa napuntahan at nakita namin ang isang confessional. Doon namin siya nakita. Nakaupong gaya ng isang pari na naghihintay ng magpapakumpisal. Pero napansin naming hindi siya kumikilos. Hindi siya umiimik at nang lapitan ko pa siya, napansin kong hindi rin siya humihinga. Nakasandal siya sa isang dingding at doon siya mismo nakaharap. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Basa ang buong katawan na para bang naligo at pagkatapos ang bibig niya ay nakanganga habang tumutulo ang malagkit na laway mula dito. Ang tanong tuloy ng marami na hindi nasagot ng pulisya ay kung ano ang tunay na nangyari kay Father Augusto. Kasi walang pintuan yung confessional. Bukas ito maliban sa isang bahagi. At si Father Augusto ay nakaharap sa maling direksyon. Ang pari ay dapat nakaharap sa grill, kaharap ng taong magpapakumpisal. Pero siya hindi. Nakaharap siya sa kabila, doon mismo sa may dingding. Sinabi ng mga doktor na namatay siya sa natural na paraan at walang foul play na nangyari. Sakit daw sa puso ang dahilan. Isang linggo pagkatapos noon, habang nililinis ko ang dating kwarto ni Father Augusto bilang paghahanda sa darating na bagong pari, may nahanap ako sa ilalim ng upuan ni Father Augusto. Mayroon doong isang lumang kumpol ng papel na nakalagay sa isang maliit na box na gawa sa kahoy. May nakaukit na mga salita mula sa wikang Kastila. Kumuha ako ng isang papel at ipinakita ko ito sa isang curator ng aming simbahan. Isang matandang lalaki na marunong magbasa ng lumang wikang Kastila. Nang ibigay ko to sa kanya at simulan itong basahin, nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya ito. Ito ay isang tanda ng kasunduan. Sinasabi dito na ang nagmamay-ari ng papel na ito ay nangako ng tapat na paglilingkod. Tapat na paglilingkod sa isang entidad na hindi nakikita ng normal na tao. Hindi si Father Augusto ang nagmamay-ari ng papel na ito. Malamang ay nakita niya lang din ito. At ito ang naging dahilan kung bakit siya napahamak. Ang mabuti pa, Dalisay, ibalik mo ito sa lugar kung saan mo nakita at huwag mo nang hahawakan ulit. Ang kumbento na minsan ang pinagtirahan ni Father Augusto ay isang lumang kumbento na gawa pa noong panahon ng Kastila. Malamang ay nadiskubre niya rin ang mga papel na ito. Dalian mo, ibalik mo na ito doon. Walang pagdadalawang isip na pumunta ako sa dating kwarto ni Father Augusto. Ibabalik ko na sana yung papel. Pero hindi ko po nagawa yun. Dahil pagbalik ko sa lumang kwarto, wala na roon ang maliit na box ng kahoy. Kaya ang ginawa namin ng curator ng simbahan, sinunog namin yung papel na nakita ko. Noong sumunod na linggo, dumating nga ang bagong pari sa aming parokya, si Father Hernando. Bata po ito at masipag na pari. Pumunta po siya sa confessional room kung saan namatay noon si Father Augusto. Nakita ko naman po na mayroon nagpakumpisal sa kanya. Kaso nakita ko rin na biglang lumabas ng confessional room si Father. Tapos napansin kong sobrang namumutla ang kanyang mukha. Agad ko naman siyang hinabol at tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Pero ang sagot niya sa akin, may nangumpisal sa akin eh. Pero walang tao sa kabila. Naririnig ko yung boses ng matandang lalaki. Pero walang tao sa loob eh. Tapos ang sabi niya sa akin, dapat daw nating hanapin at sunugin yung mga papel. Wika sa akin noon ng bagong pari. Hindi po namin ipinagwalang bahala ang bagay na yun
Agad kong isiniwalat at kinuwento kay Father Hernando ang mga nakita kong papel noon sa lumang kwarto ni Father Augusto. Kaya naman naghanap pa kami sa buong lugar. Pero sa kasawiang palad, hindi na namin nakita yung kumpul ng papel na yun. Simula noon, Sir Jax, hindi na nagbibigay ng confession si Father Hernando kapag siya lang ang mag-isa. Dapat meron siyang laging kasamang sakristan o kahit sino sa amin. At hanggang ngayon po, naiisip ko pa rin, saan na po kaya napunta ang kumpul ng papel na yun? Paano ito nakita o nadiskubre ni Father Augusto? At ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ng matandang pari? Magandang gabi po sa iyo, Sir Jax. Ako po si Cardo. At ang kwento ko ay nangyari sa isang probinsya. Sa isang lumang hasyenda na binabantayan ko. Ang hasyenda po ay malawak at ang bahay ay luma na parang may sariling buhay. Ang mga puno sa paligid ay sobrang tatanda na rin. At ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na humahawak sa dilim. Ang mga tao sa bayan na yun ay may mga kwento tungkol sa mga engkanto, elemento at maligno na naninirahan sa asyendang binabantayan ko. Pero hindi ako naniniwala sa mga yun. Hanggang sa nangyari ang isang bagay ng isang gabi. Katulad siguro ng iba magpapadala sa kwento mo, nasa gitna ako ng aking trabaho noon. Bandang 3:00 ng madaling araw kung hindi ako nagkakamali. Ang buwan noong mga panahong yon ay bilog at maliwanag. Pero ang asyenda ay balot na balot pa rin sa kadiliman. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga puno, bigla akong may narinig na mahinang awit. Ang awit na ito ay malambing na parang isang lalabay. Pero mayroong kakaibang lungkot na dala ang kantang ito. Para bang gusto mong yakapin o samahan ang taong gumagawa ng pag-awit na yun. Kaya naman sinundan ko ang tunog. Hanggang sa dinala ako nito sa isang lumang balon sa gitna ng hasyenda. Ang balon na po ito ay matagal na, tapos tuyong-tuyo pa. Ang bibig ng balon na to mismo ay nababalutan na ng lumot. Tanda na hindi na ito talaga nagagamit. Nang makalapit ako, nakita ko ang isang babae na nakupo sa gilid ng balon. Medyo nakatalikod na nakatagilid ito sa akin kaya medyo mahirap para sa akin na tingnan ang kanyang itsura. Tapos idagdag mo pa na mahaba ang kanyang buhok at nakasuot siya ng puting baro. Naglalakad lang ako ng pakonti-konti at naririnig kong patuloy pa rin siya sa pag-awit na para bang hindi niya napapansin ang paglapit ko sa kanya. Tinawag ko siya pero hindi siya lumilingon sa akin. Kahit nga pagsagot sa tawag ko ay hindi niya ginawa. Patuloy lamang siya noon sa pag-awit. Tapos nung medyo malapit na ako sa kanya, bigla siyang tumayo sa kanyang pagkakaupo. Noong mga 1 dipa na lamang ang layo ko sa kanya at nung nakalapit pa ako ng kaunti, doon ko nakita na ang kanyang mga paa ay hindi dumidikit sa lupa. Kung hindi, lumulutang siya ng bahagya. Nagsimula akong kabahan at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, bigla kong naalala ang kwento ng mga tao tungkol sa mga engkanto, maligno o elemento na naninirahan daw sa mga lumang puno at balon doon sa may hasyenda. Sinubukan kong tumakbo pero parang may humahawak sa aking mga paa para hindi ako makakilos. Hindi ako makagalaw. Ang awit ay lalong mas lumalakas at ang boses ng babae ay naging mas malungkot. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malaki at itim at ang kanyang balat ay kulay berde na medyo maitim. Ang kanyang mga labi ay nakangiti. Pero ang ngiti niya ay hindi masaya. Ito ay ngiti ng kalungkutan, mas pangungulila. Sumama ka na lang sa akin.
Bulong niya. Ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Nagsimula pa siyang lumapit sa akin at ang kanyang mga kamay ay humaba na parang gusto akong yakapin. Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao ko noon. Napasigaw ako ng malakas at sa wakas ay nagawa kong makagalaw. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko na inisip ang direksyon. Pero yung awit ng babae ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga. May parte sa puso ko na gustong bumalik dahil sa pag-awit na ginagawa niya. Parang inaakit ako nitong bumalik sa kanya. Pero mas nangibabaw ang takot ko kaya nagawa kong makalayo sa kanya. Nang makarating ako sa gate, hingal na hingal ako. Ikinuwento ko sa karelyebo ko kinabukasan ang nangyari sa akin noong gabi. Nakita ko sa mukha niya na naniniwala siya at sinabi niya sa akin hindi lang daw ako ang nakaranas ng ganoong kaganapan. Yung mga nauna sa akin ay ganoon din ang na-experience sa balon na yun. Hindi po ako umalis sa asyenda na yun Pero wala nang nagbabantay na guard sa gabi dahil sa mga kwento-kwentong kumalat tungkol sa babaeng nagpapakita sa balon. Isa pa, sabi ng ilan sa mga kasamahan ko at ng ilan sa mga taong nandun, mayroon na daw isang guard ang nawawala bago pa man ako makarating sa asyenda na yon. Kaya bilang pag-iingat, minabuti ng lahat at ng may-ari ng asyenda na hindi na magpalagay ng guard tuwing sumasapit ang gabi. Noong bata pa ako, 3 beses akong namatay. Hindi ito metapora o gawa-gawa lang. Totoo po ito. Iyon ang sinabi ng aking lolo Emilio sa akin nang ikinuwento niya ang nangyari sa akin noong nasa 2 taong gulang pa lamang ako. Kaya siguro masasabi ko na sa batang edad ko ay nakakaramdam at nakakakita na ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng isang normal na mata. Ako po si Bernardo Dakoykoy, 62 taong gulang. Naninirahan pa rin po ako sa Ilocos Norte. Ikinakwento ko ito ngayon dahil matanda na ako at wala nang maaasahan pang masamang mangyari sa akin mula sa pagkukwentong ito. Kumbaga, wala na akong kinakatakutan kung mamatay man ako. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong Nobyembre taong 1980. 17 taong gulang ako. Nag-aaral pa ako noon sa isang mataas na paaralan at kabilang sa grupo ng mga kabataang tumutulong sa pagsiserbisyo ng simbahan ng Nuestra Señora del Pilar sa aming bayan tuwing Undas. Isang gabi, habang nagtatakpan kami ng mga kandila sa altar pagkatapos ng gabi-gabing misa ng mga patay, pinili kong manatili na mag-isa para tapusin ang pag-aayos. Binayaran kasi kami sa paggagawa noon kaya dapat lang na ayusin ko kahit papaano ang pagtatrabaho ko. Sa gitna ng paglilinis ko at pagpunta ko sa likod ng retablo ng mga santo, nakita ko ang isang bagay dito sa likod ng retablo. May nakita akong 3 kandilang nasusunog. Nakaayos ito sa tatsulok na paraan at sa gitna nila ay mayroong isang larawan. Isang lumang picture ng isang batang babae. Ang alam ko ay ako na lang ang naiwan na naglilinis doon, kaya imposibleng may pumasok pa sa likod ng retablo at nagawa pang magsindi ng kandila. Nilapit ko pa ang aking ilaw doon sa litrato at nakita kong yung batang babae siguro mga nasa 10 taong gulang na. Ang mukha niya ay malabo kasi naka-cross out ng 3 X yung mukha. Yung sinadyang parang burahin yung mukha niya, ganoon. Tapos ilang sandali pa, tinitigan ko pa ito. Noong mga oras na yun ay hindi ko napigilang kilabutan. Kaya naman naisip ko na patayin na lang yung 3 kandila, tapusin ang ginagawa at mabilis na aalis ng simbahan. Pero bago pa man ako makagawa ng anumang kilos, naramdaman kong naging malamig ang hangin sa loob ng simbahan. Tapos maya-maya nga lang sa aking harapan, sa pagitan ko at likod ng retablo,
biglang may lumitaw na isang anino. Hindi ito maliit at hindi rin malaki. Mayroon itong katamtamang taas katulad ng isang batang babae. Nanatili ito ng ilang segundo at nakatayo sa harap ko. Tapos lumakad ito patungo sa akin. Namatay ang ilaw ng kandila at biglang sumakit ang ulo ko. Bigla akong nahilo at nagdilim ang buong paningin ko. Hindi ko na naalala pa ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos noon. Sinabi nilang sa akin ng mga kasamahan ko na nakita nila ako ng umaga, natutulog sa sahig ng simbahan. Ikinuwento ko naman sa kanila ang mga nakita ko, gayon din ang letratong nahanap ko sa likod ng retablo. Pero noong sinimulan naming hanapin yun, wala na. Kahit yung bakas ng 3 kandila, wala kaming nakita. Noong una, ayaw pa akong paniwalaan ng mga kasama ko. Pero nang may isang matandang nagdarasal at nakikinig sa aming kwentuhan ang lumapit sa amin, kinumpirma niya ang kwento ko at siya mismo ang nakakakilala sa batang babae na nakita ko noong gabi. Dahil doon ay iniwala ang mga kasama ko. Ayon sa matanda, yung batang babae ay namatay sa loob mismo ng simbahang yun, mga 30 taon na ang nakakaraan. Natagpuan ito sa ilalim ng isang bangko. Tadtad ng tulo ng kandila ang buong katawan at ang mukha niya ay tadtad ng maraming hiwa na halos hindi mo na raw makilala dahil sa dami ng sugat. Bigla ko tuloy naalala yung lumang litrato na nakita ko. Ganoon na ganoon kasi yung mukha ng batang babae doon. Noong tinanong namin yung matanda kung nahuli ba yung gumawa noon sa batang babae, ang sabi lang ng matanda, hindi raw naresolba ang kaso. Pagkatapos po ng gabing yun, hindi na ako nakaiwas sa isang bagay. Tuwing araw po kasi ng undas, kahit saan ako pumunta, mayroon akong nararamdamang isang malamig na kamay sa aking balikat. At kapag tumitingin ako, nakikita ko yung batang babaeng tadtad ng maraming sugat sa mukha. Hindi pa rin ito humihinto sa pagpaparamdam sa akin. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Rolly. At ang kwento ko ay nangyari sa isang lumang ospital na ginawa ng warehouse. Ang lugar pong ito ay malaki, madilim at puno ng mga lumang kagamitan sa ospital. Yung iba ay kinakalawang na at talagang makikita mong pinabayaan na ito. Ang mga tao sa bayan ay may mga sari-saring kwento tungkol sa mga multo daw ng mga pasyente at doktor na nagpaparamdam sa lumang hospital. Yung tipikal na kwentong bayan, iba-ibang mga kwento pero wala namang basihan. Nakikinig lang ako sa mga kwento nila pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na nasubok ang aking paniniwala pagdating sa mga ganitong bagay. Nasa gitna ako ng aking pagkatrabaho noon sa lugar at yung kasama ko ay naiwan doon sa may guardhouse. Bale, 2 po kami nagbabantay noon. Bandang 2:00 na noon ng madaling araw. Ang buong warehouse ay tahimik, maliban sa tunog ng aking mga yapak na naglalakad sa lupa. Habang naglalakad ako sa lumang operating room, may narinig akong isang mahinang iyak. Akala ko pusa lang na nag-iingay o ngumangawa. Di ba ganoon naman sila? Yung iyak o yung paggawa nila ay parang katulad na rin ng sa isang tao. Minsan nga napagkakamalan ko pang iyak ng bata. Kaya natural lang sa akin yun. Ang ginawa ko, pinabayaan ko at hindi ko ito pinansin. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas yung pag-iyak sa pandinig ko na parang sa isang bata na talaga. Kinabahan na ako nun dahil walang bata sa warehouse na to. Dahan-dahan ako naglakad papalapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ang iyak ay nagmumula sa isang lumang operating table sa isang kwarto. Nang makalapit ako,
nakita ko ang isang maliit na bata na nakahiga sa mismong table. Nakasuot siya ng lumang damit ng pasyente. Lumapit ako ng kaunti at doon ko nakita na ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa operating table. Kaya naman sinubukan kong kalagyan ng tali ng bata, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi ko ito magawang maialis. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang iyak ng bata at ang boses niya ay naging mas masakit na sa tenga. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita ang kanyang mukha. Wala siyang mukha. Wala akong nakitang mata, bibig o ilong sa kanya. Dahil sa pagkabigla at takot ay napatumba ako sa aking pagkakatayo at halos gumapang na ako palabas ng kwartong yun. Sumigaw ako ng sumigaw habang tinatawag ko yung pangalan ng kasama ko na nasa may guardhouse. Ilang sandali lang ay nakita kong papalapit na din sa akin yung kasama ko na may dalang baril noong mga oras na yun. Akala niya kasi ay may magnanakaw na nakapasok sa loob ng gusali. Agad ko siyang sinabihan na lumabas na kami sa gusaling yun. Tapos pagkalabas namin sa gusali, binanggit ko sa kanya ang mga nakita ko at maging siya ay kinilabutan sa mga isiniwalat ko. Hindi muna kami bumalik sa loob ng gusali dahil sa takot at hinintay naming mag-umaga bago pumasok doon. Nang balikan namin ang kwarto kung saan ko nakita yung bata, nagulat na lamang kami dahil yung tali ay nakita pa naming naiwan doon sa may table. Pero yung batang sinasabi ko, wala siya doon. Tapos sa isang parte ng table, may nakita pa kaming isang malagkit na tubig ang naiwan doon. Wala kaming ideya kung ano yung mga nakita ko. Pero simula noon, nagdesisyon na kami ng kasama ko na magpalipat sa ibang pwesto. Magandang gabi po sa iyo, Sir Jax. Hindi ako nagmamadaling magsalita tungkol sa bagay na ito. Mahigit 30 taon na po ang nakakalipas pero kapag umuulan ng malakas sa gabi, bumabalik pa rin ang lahat ng larawan at pangyayari sa isip ko. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Philomena Abundo. 61 taong gulang na ngayon. Noong 1989, nagtatrabaho ako bilang katuwang sa paglilinis ng simbahan sa isang munting bayan sa Samar. Mga nasa 30 taong gulang na po ako noon kung hindi ako nagkakamali. At doon ko nalaman na mayroong mga bagay sa mundong ito na mas magandang hindi na pag-usapan. Mahirap po ang buhay ko noon at kahit maliit ang bayad sa akin sa paglilinis ng simbahan, tinanggap ko ang trabaho ng buong puso. Ang simbahan po ay luma na at matanda. Mayroong mga taong nagsasabing itinayo pa ang simbahan noong panahon ng Kastila. Hindi mo rin naman maitatanggi na talagang matagal na ang simbahang ito dahil palagi kang mayroong maaamoy. Hindi amoy ng kandila, hindi amoy ng insenso, kung hindi amoy ng lupa. Basa ito, amoy malalim na basang lupa. Isang umaga ng Agosto, pagpasok ko sa simbahan para sa isang regular na paglilinis, may nakita akong kakaiba sa harapan ng altar ng mahal na birhen. Mayroon dong isang tuloy na tulo ng itim na tubig na mahabang gumagapang mula doon sa altar pababa sa may sahig. Nanggagaling ito sa ilalim ng kahoy na plataporma mismo ng imahin ng mahal na birhen. Sinabi ko agad ang nakita ko sa matandang babae na aking kasamahan din sa paglilinis. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Nana Herminia. Nang matapos ako sa pagkukwento ay napahinto siya sa kanyang ginagawa. Saan mo nakita, iha? Doon po sa ilalim ng birhen. Agad niyang hinawakan ang aking braso at hinila ako palabas ng simbahan. Huwag muna tayong pumasok doon sa simbahan ngayon. Huwag muna. Isasarado natin ang simbahan na to.
Ako nang bahalang magpaliwanag kay Padre. Nagtanong ako na nagtanong kay Nana Herminia. Pero tahimik lang siya hanggang sa makabalik kami sa kanyang bahay. Doon lang siya nagsalita at inamin sa akin ng isang bagay. Ang itim na tubig na nakita mo, iyon ay hindi tubig ulan, iha. Tandaan mo ang sasabihin ko. Kapag lumabas iyon sa ilalim ng dambana ng mahal na Birhen, ibig sabihin, mayroong mga nilalang na magbabalik at ayaw nilang may makakita sa kanila. May babalik po? Sino po? Ang mga dating nagmamay-ari ng lupang ito bago itayo ang simbahan. Alam mo dati, ang mga lupaing ito daw bago maitayo ang simbahan at bayan ay napapalibutan at pinamumuhayan ng malaking puno. Katulad ng palete, akasya, mangga, sampalok at iba pa. Alam mo naman siguro kung sino at ano ang mga nakatira sa mga malaking puno, hindi ba? Sila ang nagbabalik. May ilang tao at pari nang minsang nakakita sa kanila at sasabihin ko sa iyong hindi naging maganda ang kinahinatnan nila. Yung iba biglang nawala. May mga nabaliw at meron din namang nagkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya simula noon kapag nagpapakita ang itim na tubig na yon, mas mabuti pang iwasan na lang natin to agad. Isarado ang simbahan para wala nang mapahamak pa. Wika sa akin ni Nana Herminia. Sinabihan niya akong hintayin ang 3 araw bago ulit kami bumalik sa trabaho. Sumunod naman ako kay Nana Herminia. Matakotin po akong tao kaya naniniwala talaga ako sa mga samang elemento, maligno at engkanto. Sa 3 araw nga, nang bumalik na kami para maglinis ng simbahan, wala na akong nakitang ambon, tumutulo, wala nang basa sa sahig at wala na ring itim na likido o tubig na dumadaloy mula sa dambana ng mahal na Birhen. Pero may napansin akong kakaiba. Ang imahe ng mahal na Birhen na dating nakaharap sa mga upuan ng mga mananampalataya ay tila lumipat at gumalaw ng kaunti sa kanyang pwesto. Ang kanyang tingin ay parang nakataon na sa may gilid doon sa may dingding sa direksyon papalabas ng simbahan. Walang nakakaalam kung sino o ano ang gumalaw doon at ayaw na naming malaman pa. Hindi pa yun ang pinakang nakakatakot na nangyari noon, Sir Jax. Dahil ang pinakang nakakatakot ay ang makita namin sa ilalim ng altar ang isang maliit na baon ng nyog. May laman po itong dugo at lamang loob ng baboy. Agad naman itong kinuha ng kura paroko namin at mabilis na pinasunog. Ako po si Mang Oscar at ang kwento ko ay nangyari sa isang lumang sementeryo. Opo, sementeryo ang binabantayan ko noon. Natapos na kasi ang kontrata ko dati sa isang kumpanya, kaya inilipat ako dito. Akala ko sanay na ako sa mga patay. Pero ang gabing yun ang nagpapatunay na may mga bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan. Ang sementeryong binabantayan ko po ay malawak at ang mga lapida ay luma na. Ang bawat tao sa sementeryong ito ay may mga kanya-kanyang kwento. Ang mga puno sa paligid ay matatanda na rin at kung hindi ka sanay makakita ng mga ganoong puno, nako, matatakot ka talaga sa itsura ng mga ito. 12:00 na ng hating gabi noon. Tahimik yung buong sementeryo. Ang klase ng katahimikan na parang nagtatakip ng tenga sa'yo. Basta ganun yung sobrang tahimik. 2 taon na ako nagbabantay doon sa may sementeryo, Sir Jax. At sanay na ako sa ganoong kadiliman. Sanay na ako sa mga yungib ng anino sa pagitan ng mga lapida, sa kaluskos ng mga dahon at sa paminsan-minsang sigaw ng mga pusa. Pero nang gabing yun parang iba.
ibang-iba yung pakiramdam ko. Napatunayan kong mayroon talagang kakaibang nangyayari nung umikot na ako doon sa kabilang sulok ng sementeryo. Kasi may napansin akong maliwanag mula doon. Ang tawag po namin sa bahaging yun ng sementeryo ay Block D. Meron po kasi kaming iba't ibang block sa sementeryo. Block A, Block B, Block C, Block D hanggang Block G. So yung sinasabi kong block na mayroong liwanag, Block D po ang tawag namin doon. Ito ang pinakang lumang bahagi ng sementeryo. Nandun yung mga puno na sinasabi kong matatanda na at nandoon yung mga puno na mayroong matandang puntod na halos walang bumibisita na dahil sa sobrang tagal na ng mga nakalibing doon. Akala ko nga nung una, flashlight lang ng ibang gwardiya na nakikita kong liwanag, pero hindi pala. Isa pa, naisip ko rin noon na wala akong katrabaho na pumupunta sa lugar na yon, lalo na sa ganoong oras dahil ako nga ang nakaschedule. Kaya naman lumapit ako ng dahan-dahan. Doon mismo sa pwesto kung saan ko nakikita yung liwanag. Habang papalapit ako, nakita ko sila. Mayroong 3 tao ang nandoon. Isang matandang babae, isang lalaking nasa 35 to 40 years old siguro ang edad, at isang batang babae, mga 9 o 10 taong gulang siguro yun. Nakapalibot sila sa isang lumang puntod na pati pangalan sa lapida ay halos hindi na mabasa. Nakita ko naglalagay sila ng mga kandila sa paligid ng puntod na ito. Iba't iba ang kulay ng kandila. Mayroong pula, itim at puti. Tapos nakaayos ito ng pabilog. Sa gitna noon, may nilagay sila. Mga pagkain, isang baso ng itim na likido at isang bagay na hindi ko makilala sa dilim. Nagtaka ako noon. Tinanong ko ang sarili ko, sabi ko, ano to? Bisita ba sila ng hating gabi? Pero Sir Jax, bawal po yun. Kaya napagdesisyonan kong paalisin sila doon. Nang ilang hakbang na lamang ang layo ko sa kanila. Siguro mga nasa 20 o 30 na hakbang na lang ang layo ko. Tatawagin ko na sana ang atensyon nila para patigilin ko sila sa kanilang ginagawa. Kaso, bago ko pa sabihin ang sasabihin ko, napatigil ako. Kasi narinig kong nagsimulang umawit yung matanda. Ang kanta niya ay hindi pamilyar sa akin. Hindi ito dasal. Ibe. Mababa yung boses niya tapos umaalon. Parang nanggagaling ito sa lalamunan niya nang hindi ginagalaw ang kanyang mga labi. Tapos sumunod na kumanta yung lalaki. Parehong tono, parehong salita na hindi ko maintindihan. Tapos maya-maya lang, sumunod yung bata. At doon nanginig ang aking balahibo. Kasi nagagawa ng bata na kumanta at sabayan ng pag-awit ng matandang babae at noong lalaki. Ang ginawa ko, nagtago ako sa isang apartment type na nicho at doon na lamang sumilip. Hindi ko alam ang gagawin ko, kung aalis ba ako o papatigilin ko sila. Tapos mga ilang minuto pa ang lumipas. Tumingala yung bata sa itaas. Bigla siyang ngumanga, ngumiti, sabay tumingin sa pwesto kung nasaan ako nagtatago. Diretsyong-diretso ang tingin niya. Sa kabila ng kadiliman at sa layo naming dalawa, tumingin siya sa akin na parang alam niyang nandoon ako simula pa nang dumating siya. Ngumiti ulit siya at iyon ang nagpatigil ng dugo ko. Dahil ang mga mata ng batang yon ay kitang-kita ko kung paano nagbago. Sa pagiging normal na mga mata ay naging pula ito, tapos naging purong itim. Maya-maya lang, naging puti ito. Napatakbo ako pabalik sa guardhouse at hindi ako lumingon kahit minsan sa likuran ko. Nang maabot ko ang mesa ko, umabot ng halos 5 minuto bago huminto ang panginginig ng aking mga kamay. Tinawagan ko kaagad ang aking mga katrabaho sa kabilang gate. Si Mando ang sumagot at sinabi ko ang nakita ko sa kanya. Agad naman niyang dinampot ang kanyang ilaw at pumunta sila sa Block D.
Mga 10 minuto lamang ang lumipas, bumalik na sila sa guardhouse at sinabi sa akin ang mga nakita nila. Kaso ang sabi nila, wala daw tao doon sa may Black D. Wala ring kandila, wala ring pagkain, walang bakas ng ritual, at lalong-lalong wala ring isang bata na nandoon. Hindi ko alam ang mga nakita ko, pero pagbalik namin kinabukasan doon, Sir Jack, sa mismong puntod, doon lang namin nakita na sira na yung puntod na pinaggawa nila ng ritual. Wala na ang ilang parte ng kalansay doon. Katulad nung kanang kamay, kanang paa at bungo nito. Sabi sa akin ni Mando, may iilang tao daw talaga ang kumukuha ng parte ng mga namatay para gamitin sa orasyon ng kulam at pangbabarang. Hindi ko po alam ang tunay na dahilan kung bakit nandoon ang mga taong yun. Pero sana, wag na silang bumalik sa sementeryo. Lalo na kapag ako ang naka-assign.